ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Nagkakaroon ng komplikasyon ng isang bagay pag pinabayaan natin. At madalas ang mga komplikasyong yon ang dahilan kung bakit tayo nasasaktan at nahihirapan. Ikaw kabarangay, ano ang handa mong gawin upang makawala sa isang komplikadong sitwasyon? Dear Papa Dudut, nagmahal lang naman tayo ngunit bakit kailangang maging komplikado? Yan ang paulit-ulit kong tanong sa aking sarili dahil sa sitwasyong pinagdaraanan ko sa ngayon. Sabi ng mga matatanda ay kailangan nating pag-isipan ng mabuti kapag pumasok tayo sa isang relasyon. Kaya nga matagal-tagal din simula nang naisipan kong oras na para bumuo ako ng sarili kong pamilya. Masasabi ko kasi na hindi ako swerte sa pag-ibig at marami-rami na rin akong kabiguan na naranasan sa nakaraan. Sa kabila ng lahat ay naniniwala pa rin ako na matatagpuan ko ang babaeng para sa akin. Bago ko ituloy ang pagkukwento ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang araw sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Adler. 34 years old, taga Pasig at nagtatrabaho bilang web developer sa isang pribadong kumpanya. Nasabi ko na marami na akong kabiguang pinagdaanan sa ngalan ng pag-ibig kaya matagal-tagal din akong hindi pumasok sa relasyon. Pero noong 2024 ay naisipan kong mag-install ng isang dating app at doon ko nakilala ang isang babae na papangalanan ko na lamang na Livia. Pagkalipas ng isang linggong pag-uusap ay nag-decide kaming lumabas at magkita na, Papa Dudut. Ang ganda naman dito. Cozy ng ambience, masarap and affordable din ang food, malakas ang aircon at hindi crowded. In fairness, ang galing mong humanap ng date spot. Thank you, pero nag-search talaga ako online ng pwedeng puntahan dito sa Pasig. Thanks ulit kasi pumayag ka makipagkita sa akin. Nako, walang anuman. Thank you rin kasi ang effort mo, napabilib mo ko. Nahiya tuloy ako. Huwag ka na mahiya, ako lang naman to. Kung ganon, isa ka palang teacher? Tatanungin ko pa lang sana kung paano mo nalaman eh. Nakalimutan ko naka-uniform pala ako. Galing din kasi ako sa school. Kaya nga mas na-appreciate ko na pumayag ka makipagkita sa akin. Kahit na masyadong busy ang schedule mo. Bakit naman hindi? Maayos ka namang kausap. Saka gusto ko rin naman lumabas-labas gawa ng malapit na akong masiraan ng ulo sa pagtuturo. Kahit pala mahal mong isang bagay, dumarating pa rin yung punto na mapapagod ka. Burnout yata ang tawag doon, basta? Oo, totoo rin naman yan. Kaya thank you kasi niyaya mo kung makipagkita sa'yo. Walang anuman. Alam mo, naging masaya talaga ako nitong mga nakaraang araw na kausap ka. Bukod kasi sa may sense ka, mature ka rin. Bagay na hanap ko sa isang lalaki. Dami ko na rin kasing nakausap sa dating app na yon, pero puro isip bata. Tapos literal na mas bata pa sa akin, ayoko naman mag-alaga ng ganun. Buti sana kung anak ko sila, hindi naman. Sarili ko ang anak, hindi ko naaalagaan. May anak ka? Meron. At yun nga yung gusto kong sabihin sa'yo pag nagkita na tayo. May anak na akong lalaki. Bale, 14 years old na siya pero hindi nakatira sa akin kasi iniwan ko siya sa nanay ko nun sa probinsya. Maaga kasi ako nabuntis pero may pangarap pa ako makapagtapos ng pag-aaral. Kaya mula sa probinsya namin, naglakas loob ako lumuwas sa Manila nung nangailangan ng mananahi ang tiyahin ko sa patahian niya. Ura-urada yun pagkapanganak ko. Kumusta naman yung anak mo?
Okay naman siya, pero may plano na nga akong kunin at dito na pag-aralin. Siyempre, lumalaki na rin yung anak kong yun at gusto ko naman siyang alagaan, lalo mahina na rin ang nanay ko. Tama rin naman yung desisyon mo, lalo anak mo siya. Oo, kaya nga sinabi ko na sa'yo para magkaroon ka pa ng panahon na pag-isipan kung gusto mo pa bang ipagpatuloy yung kung ano mang meron tayo sa ngayon. Kung gusto mong mag-level up, ganun, kasi syempre nasa dating app tayo, di ba? Ibig sabihin, naghahanap tayo ng partner. Pero kung ayaw mo naman, kasi nga may anak na ako, maiintindihan ko naman. Ayos lang din sa akin kung pagkakaibigan na lang ang maibibigay mo. Hindi ko na rin naman mababago ang nakaraan ko. Na-appreciate ko na sinabi mo yung tungkol sa anak mo. Pero hindi ko muna masasagot yung tanong mo kung gusto ko pa bang ipagpatuloy yung kung anong meron tayo. Pwede mo ba akong bigyan ng ilang araw para makapag-decide? Oo naman, wala yun. Go ka lang. Naiintindihan kita kasi kung ako yung nasa posisyon mo, hihingi rin ako ng ilang araw para makapag-decide. Hindi naman masama yun, lalo na naniniwala ako na gawain yun ng mga matatanda. Grabe naman sa matatanda. Oh, bakit? Hindi ba? I mean, mga adult, mga mature person, ganun. Alam ko naman ang ibig mong sabihin. Binibiro lang kita. Ay nako, may ganyan ka palang ugali. Akala ko seryoso ka lang, marunong ka rin palang magbiro. Marunong naman talaga, pero mas madalas nga lang na seryoso. Di bale, masaya naman ako makilalang iba mo pang ugali. Mabuti pa, kumain na lang tayo. Papadudot aminin ko na nagulat ako sa ipinagtapat sa akin ni Livia at bagyang hindi nakaimik kaagad. Pero na-appreciate ko ng husto ang pagsasabi niya sa akin ng katotohanan at pagbibigay sa akin ng panahon upang pag-isipan kung gusto ko pang magpatuloy sa aming relasyon. Wala namang kaso sa kanya kung umayaw ako dahil tama rin naman siya nang sabihin niyang hindi na niya mababago ang kanyang nakaraan. Kung ilalarawan ko si Livia, masasabi kong maganda siya, mabait at kuwela. Ang dami niyang kwento. Halos hindi nga maubusan kaya na-enjoy ko ng husto ang pagkikita naming yon. At kahit na nakakapanibago dahil noon lang ulit ako may kinitang tao, ay pakiramdam ko ay matagal na kaming magkakilala ni Livia. Siya kasi yung tipo na hindi ka maiilang kasama. Kumbaga'y komportable lang dahil marunong siyang makibagay at magaling magdala ng usapan. Sa pagpapatuloy ng sulat ko, tulad ng sinabi ni Livia, ay pinag-isipan ko kung gusto ko pa bang mag-level up sa aming relasyon. Yun bang higit pa sa pagkakaibigan ng turingan namin sa isa't isa. Makalipas ang 2 linggo ay nakapag-decide ako na handa naman akong tanggapin ang anak niya at ituring na parang sa akin, lalo na at nahulog na rin ako ng gusto kay Livia. Hindi nagtagal ay niligawan ko siya, papadudot. Naging kami at niyaya ko na sila ng anak niyang tumira sa bahay ko. Pwede ba tayong mag-usap? Oo naman, tungkol saan? Sa anak mo. Bakit? May nangyari ba? Ewan ko, pero parang nahihirapan akong pakisamahan yung anak mo. Meron kasi siyang ugali na hindi ko maintindihan. Tsaka ginagawa ko naman lahat para mapalapit kami sa isa't isa. Kasi nga parang tunay na anak na rin ang trato ko sa kanya. Kaso siya yung mukhang ayaw eh. Hindi naman siguro sa ganun. Yun kasi yung nararamdaman ko. Buti sana kung ngayon lang nangyari to. Matagal na rin. Matagal na? Oo. Gaano na katagal? Simula nung lumipat kayo rito. Akala ko ba okay naman lahat? Di ba tinanong ko pa nga sa'yo kung kumusta tayo? Yung setup natin, tapos sabi mo maayos naman. Akala ko totoong maayos kaso may issue ka pala sa anak ko. Hindi naman siguro issue ang tawag doon. Nagsasabi lang naman ako ng nararamdaman ko. Sige nga, ano bang ginawa sa'yo ng anak ko para maramdaman mo yan? Sinusupladahan niya ako. Hindi pinapansin, di rin kinakausap. Pag nilalapitan ko siya para makipag-banding, lumalayo siya. Mas gusto niya pang kaharap yung cellphone o di kaya laptop niya. Yun lang naman pala eh.
Akala ko kung napano ka na dyan. Anong yun lang naman pala? Hindi naman big deal. Kung sa'yo hindi, pues sa akin big deal yun. Siyempre gusto kong mapalapit sa anak mo. Andun na tayo. Pero nagbibinata na yung anak ko. Kahit nga sa akin na nanay niya, hindi siya masyadong close. At ayos lang naman yun dahil yung mga ganyang edad, mas gusto nila yung may personal space sila. Tungkol naman dun sa sinabi mong sinusupladuhan ka niya, hayaan mo't kakausapin ko. Mali naman na gawin niya yun sa'yo. Ako nang bahala dun, wag mo nang masyadong isipin. Thanks, Han. Oh, bakit parang malungkot ka pa rin? Wala lang. Meron yan sabihin mo na. Wala nga sabi. Wala ka pa dyan, kilala kaya kita. Siguro iniisip mo pa rin yung issue mo sa anak ko, no? Bakit ba kasi issue ang tawag mo? Hindi ba? O sige, kung ayaw mo ng issue, di concern. O ano, masaya ka na? Han naman Bakit ka ba nahiinis dyan? Ikaw kasi, masyado mong pinalalaki yung pagsusuplado at di pagpansin sa'yo ng anak ko. Tapos malulungkot ka dyan. Anong gusto mo? Tawagin ko anak ko para mag-sorry sa'yo, ganun ba? Hindi mo kailangan gawin yan. Naisip ko lang naman para gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Kalalaki mong tao, masyado kang maramdamin. Pambihira naman. Pag kaming mga lalaki nagsasabi ng nararamdaman namin, masyadong madamdamin. Pero pag kayong mga babae ayos lang? Akala ko ba lahat ng pakiramdam valid? Oo nga, pero ewan ko sa'yo. Nag-expect ako na importante yung sasabihin mo kasi busy ako sa ginagawa ko ritong pagtutupi ng mga nilabhan. Tapos yan lang naman pala. Hindi naman siguro kita naistorbo sa ginagawa mo para mainis ka ng ganyan sa akin. Anong hindi? Siyempre, invested ako sa sasabihin mo kasi akala ko may kung ano nang mabigat na problema dyan. Tapos yan lang naman pala. Hindi ito yan lang pala na klase ng problema. O edi inamin mo na rin na malaki talaga ang issue mo sa anak ko. Kunwari ka pa Ikaw yata yung may issue sa akin sa tono ng pananalita mo Ha? Siyempre wala. Bakit naman ako magkakaroon ng issue sa'yo? Sige nga. Ewan ko. Buti pa wag na muna tayong mag-usap. Baka mauwi lang to sa away. Lalo di tayo magkaintindihan. Mabuti pa nga. Gulo mo kasing kausap. Doon ka na muna sa sala habang tinutupi ko pa ang mga damit natin sa kwarto. Ayoko nang umaaligid-aligid ka rito. Papadudot maayos naman ang naging unang buwan ni Livia at ng anak niya sa bahay ko. Masayang masaya kami dahil para na kaming isang buong pamilya. At kahit na nakakapanibago dahil matagal-tagal din akong naging mag-isa ay masasabi kong kontento ang puso ko. Kaya lang may mga pagkakataon na hindi ko maiwasang ma-frustrate lalo na at hindi ko makuha ang loob ng kanyang anak. Hindi ako magaling makisama sa mga bata dahil hindi nga close sa akin ang mga pamangkin ko. Pero hindi naman ako masamang tao at hindi rin ako isnabero. Kaso'y sobrang sutil at suplado ng anak ni Livia at kulang na lang ay sukuan ko. Kaya nga hindi ko na napigilang magsabi ng nararamdaman ko sa aking kinakasama. Sa kabilang banda ay naisip kong tama rin naman siya, Papadudot. Bakit nga ba hindi ko pa ginagawa ang lahat ng pwede kong gawin para mapakisamahan ang kanyang anak, Papadudot? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, dahil mahal ko si Livia ay sinubukan ko ring mahalin ang anak niya. Kaya naman ginawa ko ang makakaya ko upang magpakamagulang sa batang hindi naman ang galing sa akin. Noong mga panahong yon, bago kami nagsama sa isang bubong ng girlfriend ko ay nagtatrabaho siya bilang teacher sa isang pampublikong paaralan. Pero nag-decide siya na mag-resign upang matutukan ang pag-aalaga sa kanyang anak. Simula nang kunin niya ito sa magulang niya. Gusto raw kasi niyang bumawi sa mga panahong hindi niya ito nakasamang lumaki. Bagay na hindi ko naman tinutulan dahil kaya ko naman silang buhaying mag-ina. Kaya nga nagpakaasawa at tatay ako sa maliit naming pamilya ni Livia at masaya naman ako sa sitwasyon naming yon. Pero nakarinig ako ng mga komento mula sa aking malalapit na kaibigan nung binanggit ko ang tungkol sa setup namin ni Livia. Karamihan sa kanila ay napapatanong kung bakit ako pumayag. Pero wala naman akong naisip na dahilan
bakit hindi? Sa kabilang banda ay hindi ko pinayagan na makaapekto sa akin ng mga sinabi nila. Dahil buhay ko naman ito at nasa tamang edad na ako upang mag-decide para sa amin ng kinakasama ko. Naku, paano na to? Natatakot na ako. Natatakot saan? Nakakagulat ka naman, Han. Sorry, pero ano ba kasi yung kinatatakutan mo? Meron ba akong sinabi? Oo, ngayon lang at narinig ko. Naku, wala yun. Hayaan mo na. Han, may pera ka ba dyan? Ha? Bakit? Anong bakit? Siyempre, ipambibili ko ng grocery dito sa bahay. Paubos na yung ulam natin eh. Tapos kaunti na lang din yung bigas. Akala ko na-grocery ka na. Di ba binigyan na kita ng pera nung nakaraan? Oo nga, pero kulang yun. Paanong kulang? Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ba pwedeng magbigay ka na lang? Para rin naman sa atin yun. Hindi naman sa ganon. Siyempre napapaisip lang ako kung bakit kinulang. Dati naman sobra-sobra pa nga sa pang-grocery natin yung pera na binibigay ko. Dati yun. Ano akala mo, hindi tumataas sa mga bilihin? Palibasa, wala kang alam kasi hindi ikaw ang nag-grocery. Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Totoo naman eh. Bakit ka ba kasi naiinis? Nagtatanong lang naman ako. Dami mo kasing tanong, ayaw mo na lang magbigay? Magbibigay ako. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi ko naman pinupulot ang pera. Sinasabi mo ba na inaaksaya ko sa kung saan yung perang binibigay mo? Wala akong sinasabing ganyan. Bakit ba ang layo na ng narating ng usapang to? Ang hirap sa'yo, lagi mong minamasama mga sinasabi ko. Intindihin mo muna kaya pinanggagalingan ko bago ka magsalita ng ganyan. Nakakasakit ka na eh. Tapos ako pa sasabihan mong madamdamin. Sorry na, okay? Masyado lang akong frustrated. Halata nga. Pero mali naman na sa akin maibuntun yung frustrations mo. Kaya nga nagsusorry na ako. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Lumuhod ako at magmakaawa sa'yo na patawarin mo ko? Hindi. Pero gusto kong sabihin mo sa akin yung dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Alam kong may nangyari kaya sabihin mo na sa akin. Ha naman eh, kailangan mo pa ba talagang malaman? Oo, kasi paano kita matutulungan, di ba? Sabagay, pero baka kasi magalit ka sa akin. Kilala mo ako na pasensyosong tao. Pero mas magagalit ako kung hindi mo sasabihin. Sige na Han, sabihin mo na. Susubukan kong intindihin ano man yan sa abot na makakaya ko. Ang totoo kasi, kaya nagkulang yung budget natin kasi pinambayad ko ng utang yung kalahati dun sa perang binigay mo. Ayaw ko naman sanang gastusin dun kaso wala na akong pera eh. Saka tinatakot na nila ako na kailangan ko na raw magbayad dahil kung hindi, idedemanda nila ako. Kaya napilitan ako tapos ngayon nagfa-follow up ulit sila. Akala yata ng mga tukmol na yun marami akong pera. Sandali. Utang saan? Sa kakilala ko. Hiniram ko yun nung may trabaho pa ako. Binabayaran ko naman kaso nga nawalan ako ng trabaho, di ba? Pero bakit ngayon mo lang sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Wala lang. Saka sabi ko nga nababayaran ko naman noon. Kaso ngayon na-delay na. Hindi rin naman lahat kailangan mong malaman. Yun lang ba yung utang mo? Ang totoo, meron pa akong ibang utang. Han naman! Huwag ka nang magalit sa akin. Inutang ko naman yun nung hindi pa tayo magkakilala eh. Mali ko lang, hindi ko na-anticipate na hindi ko pala lahat mababayaran. Mahirap talagang bayaran kung maraming pinagkakautangan mo. Wala namang masama kung umutang ka eh. Pero isa-isa lang. Akala ko ba hindi ka magagalit sa akin? Hindi naman ako galit pero… Hindi nga galit pero hinuhusgahan mo naman ako. Ay nako, lahat na lang talaga may sinasabi ka. Ewan ko sa'yo, Han. Papa Dudut, magdadalawang buwan pa lamang kaming magkasama sa isang bubong ni Livia nang mangyari ang bagay na yon. At sa totoo lang ay hindi ko naitago ang gulat at pagkadismaya ko nang aminin niya ang tungkol sa mga pinagkakautangan niya. Alam ko naman na normal na nagkakautang ang isang tao pero hindi ko akalain na marami pala siyang nahiraman, hindi lang pera kundi mga produkto mula sa mga tao at ilang credit company.
Alam kong frustrated si Livia pero mas frustrated ako, lalo na at wala siyang trabaho at sa akin siya umaasa ng perang pambayad sa mga yon. Pero dahil mahal ko siya ay pinalagpas ko yon. Tinulungan at sinuportahan ko siyang makapagbayad sa mga pagkakautang niya sa kondisyon na hindi na siya mangungutang nang hindi nanghihingi ng permiso sa akin. Sumang-ayon naman si Livia at sinabi niyang pagsisikapan niyang makapaghanap ng trabaho upang makatulong sa pagbabayad ng mga utang niya. Plano kasi niyang maging private tutor online noong nag-resign siya sa pagtuturo. Bagay na hindi ko naman tinutulan pa. May advantage rin kasi ang trabahong yon katulad ng matututukan niya ang kanyang anak habang kumikita siya ng pera, Papa Dudut. Nakakainggit naman yung kaibigan ko sa Facebook. Bakit? Kasi nakapagbakasyon sila ng pamilya niya doon sa Maldives. Grabe, ang ganda-ganda pala doon, no? Base sa mga picture at video na nakita ko at napanood ko tungkol sa Maldives, oo, maganda nga doon. Sana balang araw makapagbakasyon din tayo doon. Nako, siguradong mahal ang biyahe papunta doon. Hindi naman masamang mangarap eh. Saka pangarap ko talaga makapag-beach. Marami namang magagandang beach resort dito sa atin. Meron tayong Boracay. Ayoko doon. Masyado nang nilaspag ng mga tao, artista, foreigner o influencer. Kahit hindi pa ako nakakapunta sa Boracay, nagsasawa na akong panoorin yun sa social media. Saka gusto ko yung bonggang-bonggang beach na hindi pa napupuntahan ng iba kong friends sa Facebook. Kung gusto mo talagang pumunta sa Maldives, baka abutin pa tayo ng ilang taon sa pag-iipon. Diba may credit card ka naman? Bakit kaya hindi mo muna utangin yung pera na gagastusin natin papunta doon? Hindi aabot ang credit limit ko. Tsaka sinasabi ko sa'yo na masyadong mahal ang gagastusin natin. Kung gusto mo talagang mag-beach, dito na lang sa Pilipinas. Ano ba yan? Kuripot mo naman? Ako pa talaga ang kuripot? Nakikipagtawaran lang naman ako sa'yo. Sinabi ko bang hindi tayo magbe-beach kung talagang gusto mo? Sa imposible talaga yung gusto mo na mag-Maldives tayo. Di mo ba yun naiintindihan? Naiintindihan naman, lalo ikaw lang ang may trabaho sa ating dalawa tapos may mga utang pa akong binabayaran mo rin. Ayan naman pala Tapos gusto mo pa ako mangutang para lang pambakasyon natin. Parang hindi naman yata wais yun, Han. Malulubog tayo niyan Ay, sorry na. Masyado lang yata ako nainggit sa kaibigan ko kasi buti pa siya nakapag-enjoy at naipasyal ng asawa niya sa magandang lugar katulad ng Maldives. Huwag mo naman sana akong ikumpara sa asawa niya. Hindi ko naman pinupulot ang pera na ginagastos natin. Hindi naman kinukumpara at hindi ko rin sinasabi na pinupulot mo ang pera. Masyado kang malisyoso Sinabi ko lang naman yung nararamdaman ko. Alam ko, pero sana naisip mo rin kung ano na lang ang mararamdaman ko. Pambihirang buhay naman to. Kailangan pa pala kita munang isipin bago ako magsabi. Baka sa susunod kimkimin ko na lang tong nararamdaman ko tapos madepress ako. Bakit naman kailangan umabot sa ganun? Totoong senaryo lang naman itong pinag-uusapan natin. Ewan ko kung bakit umabot sa ganun. Siguro kasi masyado ka lang praktikal na wala sa lugar. Ako pa ang wala sa lugar? Sino kaya ang hindi pinag-iisipang mabuti ang mga utang niya? Ako ba yung pinariringgan mo? Sino pa ba? May ibang tao pa ba rito bukod sa ating dalawa? Ewan ko sa'yo, nakakainis ka. Nakakainis ka rin. Kasi ngayon ko lang nalaman na masyado ka ring maluho. Tapos daig mo pa yung batang nagtatantrums kapag di na pagbigyan ng gusto mo. Hayaan mo, pag ako nakapagtrabaho, pag-iipunan ko talaga yung pang Maldives ko. Tapos hindi kita isasama. Maiwan ka rito at mag-inggit ka sa mga magagandang picture na isasend ko sa'yo sa messenger. Okay lang naman sa akin na maiwan dito dahil di ako mahilig mag-beach. Oo nga pala, introvert ka nga kasi. May masama ba sa pagiging introvert? Wala. Pero kung ako sa'yo, labas-labas din para makisalamuha sa ibang tao. Sige ka, baka magulat ka na lang year 2030 na tapos akala mo 2024 pa lang. Ewan ko sa'yo, Han. Hindi na kita naiintindihan. Buti pa, maliligo na muna ako para mahimasmasan. Ang gulo mo kausap. Hindi nagtagal ay nakapag-tutor na si Livia at nagsimula na siyang kumita ng pera. Pero ako pa rin ang nagbabayad ng bills namin at sumasagot sa grocery. At kahit wala siyang ambag ay hindi ko na yon kwestiyon
dahil marami rin siyang binabayarang utang. Pero hindi pa rin maiwasan na magkaroon siya ng lapses sa pagbabayad lalo at napupunta sa pagbili ng kung ano-anong material na bagay na madalas ay hindi naman niya kailangan. Ang perang kinikita niya ay nauubos lang. Sa huli ay sa akin pa rin bumabagsak ang lahat ng bayarin. Habang tumatagal ay pakiramdam ko ay pabigat ng pabigat ang pagdadala ko ng buhay kasama si Livia at ang kanyang anak. Bukod kasi sa kanya ay sobrang hindi ko talaga mapakisamahan ang batang yon. Palasagot, hindi makausap ng matino kasi puro kasarkastikuhan ang alam at hindi rin marunong gumalang sa mga nakakatanda sa kanya. Ewan papadudot pero umabot na ako sa punto na parang ayoko na silang uwiang mag-ina sa sarili kong pamamahay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, malapit ko na tuloy isipin na tama ang mga kaibigan ko nang sabihin nila sa akin na hindi magandang ideya na minadali ko ang pakikisama sa babaeng may anak. Ibang usapan na raw kasi kapag may batang involved tapos ay hindi ko pa kasundo. Parang mabigat kasama sa bahay, which is totoo naman. Bukod doon ay umasa ako na pagsasabihan ni Livia ang anak niya katulad ng sinabi niya sa akin noon pero hindi naman niya ginawa yon. May isang beses na sinabihan niya ako na bata yon at dahil ako naman ang nakatatanda ay hayaan ko na lamang at ako na lamang daw ang mag-adjust. Doon ko nga na-realize na hindi pala biro ang pagkakaroon ng anak, lalo na kung hindi mo kasundo at mapasunod. May mga paraan akong naiisip pero ayoko namang gawin dahil baka iba ang maging interpretasyon ni Livia. Baka isipin niya inaaway ko ang anak niya kahit gusto ko lang namang pagsabihan o sawayin. Pansin ko kasi na kahit sutil ang anak niyang yon, ay mahal na mahal niya. Mas pinagtatanggol pa nga niya kesa sa akin kaya alam ko na hindi niya ako kakampihan kahit na magunaw man ang mundo. Isang araw ay merong nangyari dahil upang pagdalunan namin, yon ang husto ng kinakasama ko, Papa Dudut. Babaw naman ng mga magulang na yun. Akala mo inano ng anak ko yung mga anak nila. Nananakot pa na ipapabarangay kami kung hindi ako mangangako na pagsasabihan ko ang anak ko. Kaloka? Hindi naman din kasi tama yung ginawa ng anak mo sa mga anak nila, Han. Ha? Anong hindi tama? Hindi tama na mambuli ng kapwa mo estudyante. Maling-mali yun. Kaya tama lang na pagsabihan mo ang anak mo para matuto at di na niya gawin ulit. Bakit ganyan ka magsalita? Lumalabas na kinakampihan mo pa yung ibang tao kaysa sa amin ng anak ko ah. Hindi naman yata patas yun, Adler. Hindi naman sa ganun yun. Ganun na rin yun. Ayan ka na naman eh. Minamasama mo na naman sinasabi ko. Paano hindi ko mamasamain sobra ka magsalita sa anak ko? Sa lagay, pinalalabas mo pati na rin ng mga magulang ng mga batang nakaaway ng anak ko na daig niya pa yung kriminal sa ginawa niya. Bakit? Pumatay ba siya ng tao? Nagnakaw ba siya? Nanggulang ba siya? Hindi naman, di ba? Pero nambuli siya. At alam mo dapat bilang teacher na masama ang pambubuli. Paano na lang kung anak mong ginanon? Sa tingin mo matutuwa ka? Siyempre hindi. Oh, sa'yo na mismo nang galing na hindi rin pala. Oo, pero hindi ko na paaabutin sa principal yung issue. Sa lagay, hahayaan mo lang yung anak mo na binubuli? Pambihira. Ano bang klaseng pag-iisip yan? Basta. Galit ako sa'yo kasi imbis na kami ng anak ko ang kampihan mo, ibang tao pa talaga pinagtatanggol mo. Hindi ko naman sila pinagtatanggol. Pero mali nga kasi ang ginawa ng anak mo. O di mali na kung mali. Wala namang pinapanganak na perpekto ah. Kahit ikaw hindi ka naman perpekto. Di ko naman sinabi na perpekto ako. Pero at least alam ko ang tama at mali. At mali naman bully ng kapwa mo. Kaya dapat pagsabihan mo yung anak mo, Han. Sinasabi mo ba na nagkukulang ako sa anak ko bilang nanay? Hindi, pero… Hindi ka nang hindi yan yung tinutumbok ng usapang to. Bakit kasi di mo muna intindihin yung mga sinasabi ko bago ka magalit dyan? Ang hirap mo kausap, masyadong sarado yung pag-iisip mo. Magulang ka pero kinukonsinti mo yung mali. Sa bagay,
Hinahayaan mo nga lang na bastusin ako ng anak mo sa sarili kong pamamahay, di ba? Paano na kaya yung ibang tao? Ano na naman ba yung mga sinasabi mo? Yung totoo lang naman. Pwede ba? Huwag mo nga isali ang sarili mo rito. Hindi ko lang mapigilan kasi nakikita ko na yung realidad. Kung hindi ako kayang respetuhin ng anak mo rito sa loob ng bahay ko, paano niya re-respetuhin ng ibang tao sa labas? Sa tingin mo ba mabuti na kalakihan niya yon? Baka pag tumagal-tagal pa na ganyan ang ugali niya baka maging sakit mo na siya sa ulo. Ginagawa ko naman lahat na makakaya ko para mapagsabihan yung anak ko. Huwag mo naman agad siyang husgahan na magiging sakit ng ulo paglaki niya. Hindi ko siya hinuhusgahan, pero sinasabi ko lang sa'yo yung pwedeng mangyari. Huwag mo kasi masyadong konsentihin ng anak mo, lalo mali na yung ginagawa niya. Bilang magulang, dapat pangaralan mo siya at turuang rumespeto sa kanyang kapwa. Responsibilidad mo rin yun sa anak mo. At hindi lang yung pagtatrabaho para mapakain siya at maibili ng pangangailangan niyang tungkulin mo bilang kanyang magulang. Sana naman maintindihan mo yung bagay na yon. At huwag mo masamain ang pagsasabi ko. Dahil nagmamalasakit lang ako. Papa Dudut, hindi ko akalain na ako pala ang mas lumabas na masama kahit na yung anak naman niya talaga ang mali sa ginawa nitong pambubuli. Hindi ko rin mapigilang madismaya sa asal ni Livia noong kinampihan niya pa ang anak niya at kinunsinte sa ginawa nito. Ilang araw din kaming hindi nagpansinan ng kinakasama ko pero nagkabatire naman kami Papa Dudut. Katulad ng dati, pinagpasensyahan ko sila at pinalagpas ang mga nangyari. Kaya lang pakiramdam ko sa araw-araw na lang na nagdaraan ay nababawasan na ang pagmamahal ko kay Livia. Paulit-ulit kasi akong nadidismaya sa mga desisyon niya sa buhay. Sa ugali niya at sa pakikitungo niya sa akin. Isama niyo pa yung anak niya na kay bata-bata pa pero napaka-barumbado na. Isang beses nagsuggest ako na ipa-counseling niya ang kanyang anak pero na-offend si Livia. At sinabihan ako ng pagalit na hindi raw baliw ang anak niya para gawin ang mga bagay na yon. Nasabi ko na lang tuloy sa sarili ko na suko na ako at gusto ko na lamang kumawala sa aming relasyon. Papa Dudut. Bakit parang pinagbagsakan ng langit at lupa yung mukha mo? Marami lang akong iniisip at medyo malungkot din. Malungkot? Nako, ngayon ko talaga napatunayan na mas madamdamin pa kayo mga lalaki kaysa sa aming mga babae. Tao lang din naman kaming mga lalaki para di magdamdam. Ano ba kasi yung dahilan kung bakit ka malungkot? Saka ano yung mga iniisip mo? Mapagkakakitaan ba yan? Pera na lang ba talagang mahalaga sa'yo? Hindi, pero mahalaga naman kasi ang pera. Ewan ko sa'yo, Han. Parang hirap na akong intindihin ka kasi di mo naman ako maintindihan. Paano kita maiintindihan hindi mo naman sinasabi ko anong iniisip mo? O kung meron nga ba talaga para malaman ko? Para lang sa kaalaman mo, hindi ako manghuhula. Gusto mo talagang malaman? Oo, sabihin mo. Iniisip ko lang naman na gusto ko na makipaghiwalay sa'yo. Ano? Anong ano? Bakit mo biglang naisip yan? Bakit mo gusto makipaghiwalay sa akin, ha? Kasi pagod na ako. Pagod na akong pakisamahan kayo ng anak mo. Ano ba kasing ginawa namin ng anak ko sa'yo, ha? Bakit bigla ka na lang napagod ginagawa naman namin lahat para maging okay tayo, di ba? Oo nga. Ginagawa mo kasi sabi ko. Kapag di ko naman sinasabi, wala kang ginagawa Madalas minamasama mo pa yung mga sinasabi ko. Saan na lang ako lulugar niyan? Sige nga. Parang ang unfair naman na bigla mong gusto makipaghiwalay ng dahil sa bagay na pwede naman nating pag-usapan at ayusin. Pinag-uusapan naman natin, di ba? Pero palagi na lang ba ako yung mag-iisip ng pwede nating gawin para mag-workout ang relasyon natin? Kasi kung oo, gusto ko lang din malaman mo na napapagod na rin ako. Buti sana kung sinusunod mo lahat ng mga sinasabi ko. Karamihan dun binabaliwala mo. Bakit? Kasi di naman tayo kasal kaya parang wala akong karapatan magsalita sa pamamahay na to? Na hindi ko naman totoong anak yung anak mo kaya di ko pwedeng pagsabihin at itama? Kasi kung yun lang naman din ang tingin mo sa akin, mas mabuti pa nga na maghiwalay na tayo. Unfair na kung unfair, pero wala na akong pakialam. Please, Adler, huwag mo naman akong hiwalayan. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi mo na ba kami mahal ng anak ko? Mahal ko kayo, pero napapagod na nga ako.
Hindi ko na alam kung anong tamang gawin. Kaya ang naisip mong solusyon yung pakikipaghiwalay? Oo. Pues dyan ka nagkakamali. Kung mahal mo ko, hindi mo kami bibitawan ng anak ko. Nangako ka sa amin no, natatanggapin mo kaming mag-ina, di ba? Tinanggap ko naman kayo ah. Pinatira ko kayo sa bahay ko. Tinuring kong parang tunay na anak ang anak mo. Nangarap din ako na balang araw, mapapakasalan kita. Yun naman pala eh. Kaya bakit ka makikipaghiwalay? Pagod ka lang naman. Pwede pang mawala yan. Tapos marirealize mo na hindi ka makipaghiwalay sa akin. Hindi ko lang naman to naisip ng isang beses. Maraming beses ko na itong pinag-isipan bago ko sinabi sa'yo. Kaya nga desididong-desidido na ako. Pag-isipan mo pa ulit kahit isang beses. Parang awa mo na. Huwag mo kong hiwalayan. Wala na kaming mapupuntahan ng anak ko pag umalis kami rito sa bahay mo. Alam mo namang hindi sapat yung mga kinikita ko para makapagsimula kami ulit, di ba? Tapos, nagbabayad pa ako ng mga utang ko. Sana lang kami pupulutin yan. Kawawa naman kami. Hindi ko na siguro problema ang bagay na yan. Lalo ginawa ko naman ang lahat para maging maayos ang pagsasama natin bilang pamilya. Kaya nga ako naman ang gagawa ng paraan. Huwag mo lang akong hiwalayan. Huwag mo lang kaming paalisin ng anak ko. Aminado naman ako na nagkulang din ako sa iyo eh. Sa atin kasi mas nananaig yung ugali ko, yung pride ko, kaysa intindihin yung mga pangangailangan mo. Kaya pangako ko sa iyo na magbabago na ako at pagsasabihan ko na rin yung anak ko. Gagawin kong lahat para maging mabuti na bata siya. Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Nakikiusap ako sa iyo. Papa Dudo, totoo naman na mahal ko pa rin si Livia. Kaya hindi ako nakipaghiwalay sa kanya noong araw na yon. Pinagbigyan ko siya dahil naisip ko na baka masyado lang akong emosyonal. At kahit na sinabi kong pinag-isipan ko ng maraming beses, ang pakikipaghiwalay sa kanya ay natakot pa rin ako na baka magsisi ako sa huli dahil hindi ko inilaban. Kaya nga sinabi ko sa kanya na pumayag akong bigyan siya ng isa pang pagkakataon, bagay na pinagpasalamat niya ng husto sa akin. Ginawa ko rin ang lahat para kalimutan ang mga atraso sa akin ang kinakasama ko nang sa ganoon ay makapagsimula kami ulit pero ako na lang siguro ang may problema. Ewan pero hindi na ako masaya. Ang totoo ay meron na akong ibang babaeng nagugustuhan. Single siya at walang sabit kaya nga tuluyan nang naubos ang natitira kong pagmamahal kay Livia. Gustong gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya pero naaawa ko sa pwedeng mangyari sa kanila ng anak niya sakaling umalis sila sa poder ko. Pero alam ko na hindi ko naman sila responsibilidad. Alam ko na medyo magulo at komplikado ang pinasok ko kaya sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano nga ba ang dapat kong gawin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong basahin sa radyo and more power and God bless sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Adler. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.